illegal abduction and arrest of former President Duterte. Opo. Nakikita niyo po ba, Sir Jay, na parang minamadali nila itong proseso? For sure, alam nila na mayroong pag-question dito ang Supreme Court. Maraming nagtatanong at kumu-question doon sa naging proseso. Pero ito nga sa mga impormasyon na natatanggap po natin, though hindi pa ito verified, pero ang sinasabi, napilit siyang isinasakay or isasakay na siya sa eroplano at sinasabing itong eroplano daw na ito ay papunta na sa the Netherlands. Parang hindi ba sila pwede makaantay sa kung ano pang tamang proseso para magkaroon ng kaliwanagan? At dahil pinagkakaitan nila, maging yung milyon-milyong mga Pilipinong sumusuporta at naniwala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo kung they just go by the process, palagay natin lihitimo yung warrant of arrest. Yun na lang human, under the Geneva Convention, human rights. Alam nila may sakit. Ano ba naman yun? Dalhin muna sa ospital, ipacheck ng mabuti bago isakay. Kasi, alam mo, pag may medical condition, sa ilalim ng mga lituntunin ng paglipad ng mga aeroplano, hindi dapat nililipad yung pasyente. I can say that with conviction. Kasi nung ako ay inerli papuntang Manila dahil ako'y yung aking oxygen ko count doon nasa 26 na lang. Ayaw pumayag ng piloto na isakay ako. Kasi nga, may medical condition. No? It was only when the government interceded on my behalf na talagang napilitan yung piloto at nilagyan ako ng oxygen. No? Ito pa kaya na dating presidente. At saka ang layo ng biyahe, that's a total of 17 hours doon sa mga hindi pa nakakabiyahe ng Manila to the Netherlands, no? Mga 17 oras yan, pwera pa yung mga layover at saka pag-refuel Admar. Mahabang biyahe yan. Kung hindi ako nagkakamali, yung flying time lang yan, yung 17 hours. Learjet lang yan. Maraming stopover yan. Magaming refuel kasi maliit na aeroplano yan eh. Katulad lang yan ng mga aeroplano ginagamit ng mga negosyante at mga politikong kawatan, no, sa gobyerno. So, it's a very risky flight, no? Although ako, matagal akong sumasakay ng Learjet nung ako nagtatrabaho pa sa malalaking kumpanya, no? Masarap, pero ano yan, mahabang biyahe. In fact, sa totoo lang, noong nagtatrabaho pa ako sa Antlo ko, sa Florendo Group of Companies, we seldom use the Learjet sa biyahe namin Manila to London para mag-check sa Riviera Sugar Refinery. We take the commercial flight, yung mga KLM at iba pang aeroplano kasi nga napakalayo. So, ikalawa, wala pa nga tayong complete background na kanino yung Learjet na yan eh. Yung kinuha nilang Learjet, sabi pagsasakyan sa kanya eh. Is that a real commissioned or rented Learjet by the International Criminal Court? Or is it a Learjet provided by the Mary Marcos government to bring Mr. Duterte to The Hague, no? Kailangan makuha natin yung mga tail niyan eh, yung mga registry ng aeroplano yan para ma-ascertain natin kung kanino yung aeroplano yan. Because ako, I doubt it very much, MJ, na yung Learjet na yan ay nanggaling pa sa The Hague, Netherlands at pinadala rito para sunduin lamang si Sir Jay. President Duterte. Opo, maputol muna kita dahil... Opo, Sir Jay? Oh, yes. Maputol muna kita dahil naka-live ngayon si Veronica Duterte, si Kitty, sa kanyang Instagram kung saan kasama niya ang kanyang ama. Panoorin muna natin at pakinggan kung ano mga ganap doon mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Go ahead.
our obligations under the law. Okay, sir? Sir, ganito. Let us follow the Ito na ang sinasabi ko, Okay, sir, balikan na- lang natin ha, yung live mismo, live feed ng na Po, Sir Jay, ano? Ito pong nakakalungkot talaga ang nangyayari. Kasi naaalala bago natin. mo na yan, partner Jay, panoorin mo na natin itong Ito. video na ito. recognizing our obligations under the law. Okay, sir? Sir, ganito. Let us follow the Ito na ang sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany PR to the plane. May bus dyan, and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. what plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight from... Okay. So we need Hard to way. know. We The hard- need to know ma'am, where you're ma'am, bringing ma'am. our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give Ma'am. us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing Wala our sa president. wala sa pay grade ko yan, ma'am. Sa Yan po, mga... Saan siya dalahin? Ayan, no? Ito pong video ni Kitty Duterte po, yung anak ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kung saan nga makikita natin dito sa video, Sir Jay. Si Torre, Medaldea. Ilan pa sa, Sir Jay, bago ka muna maisingit, isingit ko muna ito ha. Kanina, sa live ni Kitty Duterte, ito yung ilan sa mga na-monitor natin. Ang sabi ni PRRD dito kay Torre, kung sasama ako sa iyo, total nandito na tayo, escape is not a problem. Impossible dream. Huwag ka namang apurado. Kumbaga, baka nag-aapura na itong si General Torre. Ang sabi nga niya, hindi problema, hindi naman ako makakatakas dito. Huwag apurado. Ang sabi pa niya dito, abogado lang daw ang isasama ni PRRD. Ayaw niya isama yung family niya at hindi papayag daw yung Supreme Court dyan as per FPRRD. At umiiyak na nga dito yung kanyang anak habang nagla-live kanina, si Kitty Duterte. At sabi pa niya dito, I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Torre. Sabi niya dito, my family, lalo na si VP, baka bukas maging presidente yan, waswas tayong lahat dito. So ilan lang ito sa kanya mga nabanggit sa live kanina na hindi natin na-ere sa Instagram ni Veronica Duterte, Sir Jay. Yeah. Maraming hindi ko nga alam bakit nila minamadali. Pwede namang ipapabukas yan. Kasi meron tayong, kung ikaw matino kang opisyal, no? General ka pa, alam mo merong urgent motion sa Supreme Court and the court has already taken cognizance of that mandamus. Bakit hindi ka magpagantay? Bukas alas 8, didinggin yan. Kung ang desisyon ng Supreme Court na dalhin yung warm body sa Supreme Court, ano pang dadalhin mo kung pinasakay mo na sa aeroplano? Diba? Kung ginagamit lang ng konti yung utak ni birthday boy Torre, dapat mag-isip siya. Paano kung bumaligtad ang hangin bukas? Diba, ang ihip nito. Dahil sabi ko nga, wala si Presidente, wala yung Senate President, wala yung Speaker of the House. Ang nandito sa Pilipinas ay ang pangalawang Pangulo, rightfully so. What if she assumes the presidency in the absence of the President and the Speaker and the Senate President? How do you address that problem, Mr. Torre? Di ba? Jade? Opo, at kinukumpirma nga natin ngayon na itong ulat nga, Sir Jay, kung naisakay na daw itong si dating Pangulong Duterte sa loob ng private papuntang The Hague, Netherlands. Air Force lang po yung at duty nurse ang allowed sumama, walang abogado at walang Hindi pa nakakasakay, no? As per live kanina ni Veronica Duterte, nandun pa sila, yung kanina na nababanggit ko, hindi pa sila
sakay, no? Ito ba, ito? Going pa yung hagel nila. Pero yun nga, no? Ang kinukumpare pa natin, bakit na atat sila na maipadala considering meron na nga pag-question sa Korte Suprema. Naman si parang may ugali na ni Tory yan Deadline. Kahit na yung tsaka yung JC, ganun Hindi makapag-antay, hindi ayaw niya makipag-usap ng maayos. Alam mo, may sariling mundo yung mamang yan At saka, bakit ba siya atat na atat? Meron bang deadline na binigay sa kanya kung sino man ang naguto sa kanya? Birthday ngayon, Sir Jay. The court has already acknowledged, has already taken cognizance of the mandamus by Mr. Duterte. Ano ba yung maghintay ka ng 12 hours, 24 hours? That will not make the difference. Sinabi nga ni Mr. Duterte, di ba? Nandito na tayo. Hindi naman ako makapalag. Hawak niyo na ako. Bakit ba nagmamadali tayo? But check up niyo na ako para pag bumiyahe naman ako, maalwa naman yung pakiramdam ko, di ba? Opo. Wala nang pilitan. Limaan ang mga presidente. Alam ko ang trabaho. Trabaho nila. Alam nila. So, respect really to. Wala nang pilitan na respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at life is bigla lang. Sila na naman ang nasa kabila. Bawat tulo. Alam naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito pulutin ito mga ito? Ubus ito. Iya, kailangan si sulit na kaaway natin. Kailangan pilihan si Inday. Tatakbo ng presidente yan. Lalo na ngayon, nag-generate kami ng simpatiya. Puta, yan ang plus yan. Pag ilang months na, ibang presidente na naman, isaan gusto pupulutin ito. Ang problema, katrabaho lang ito, happen to be, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, limaan ang mga presidente. Alam ko ang trabaho. Yan po yung video kanina na ipinost po ni General Fillmore Bondelas Escobar, Sir Jay. Pakikwento nga para sa kabatiran ng mga ngayon lang nakabagbukas ng kanilang mga monitoring sets kung ano yung in a nutshell, ano yung pinakita niyong video there? Parang nagpapaliwanag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lahat ng nangyayaring ito may kinalaman talaga sa politika, Sir Jay. At nabanggit nga niya kanina, si VP Sara Duterte, kung mananalo pagdating ng 2028, baka ganun po yung kinakatakot, no, yung nasa mga kontra ng mga Duterte. At Sir Jay, ano ko lang muna itong komento ng tulad ng sabi mo kanina, bakit minamadali ni Torre at ng gobyernong ito yung pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ilan sa mga komento dito, sabi, Sir Jay, baka yung petisyon na inihain ni Attorney Torion sa Supreme Court ay posibleng ay mag-grant. Kaya nagmamadali. May mga ganong possibility, Sir Jay. Ano bang masasabi mo? Yes, kasi nga, merong in other words, merong pataksil, no? Na paggalaw ito. Hindi, kasi kung sinusunod lang ang proseso,
the legal processes, maghahantay ka, no? Kasi merong ano eh. O, bigyan mo 24 hours. Pag hindi nag-decision ang Supreme Court, hindi larga. O, in the meantime, since the former president is complaining about his health, why don't you bring him to the best medical facilities so that matingnan siya ng doktor and the doctor can certify? Kasi hindi pwedeng ewan ko kung sino yung piloto ng Learjet na yan. Opo. Because I'm sure pag alam ng piloto na may medical condition ng isang pasahero, hindi lipad. Kasi nasa ano nila yun eh. Nasa kanilang pinanunumpaan, no? Piloto na pagkaganyan, may medical condition. Tayo nga eh, di ba, as passenger ng commercial plane, pagka may medical condition, tinatanong ka eh. Yes, yes. O pagka meron, hindi ka pinasasakay. Totoo. Oh. Dapat ganun din, may consider nila itong kalagayan. Pinapakita nga natin ngayon na Sir Jay, itong larawan nga ibinahagi sa social media ang kondisyon po, ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman umaarte yung tao eh. Talaga Yes. namang may sakit siya eh. Opo, oo. At ang naka ano nito, Sir Jay, ay alam ng maraming tao na sobrang tanda na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo. Nakita mo yung... Diba, ang buhay ng tao hanggang 72 lang. 80 na ito eh. Opo. At kung nakita mo nung panahon ng rally doon sa Hong Kong, halos hindi, munti ka nang matumba itong si dating Pangulong Duterte. Hindi ba nila nakikita ito, Sir Jay, ang kalagayan ng dating Pangulo? Diba? Sir Jay? Kaya nga sabi ko nga eh, itong pangyayaring ito, bardo may language pero may sa demonyo yung nakakaisip ng ganito eh. Yung bang hindi mo na iniisip yung human conditions ng tao at saka yung legal process. Opo. Alam mo, yung merong ugaling demonyo lang ang nakakapag-isip ng ganyan, gawin yan eh. Dahil kung ikaw ay nakapag-aral. Opo, Sir Jay, meron lang tayong kapapasok na balita, no? Nag-grant yung TRO. Yun. Kaugnay nga Finally. dito sa naging pag-question nga. Pag-issue ng TRO ang Supreme Court? Yes po, yan po yung information na nakuha po natin. Ukol nga po dito at inaantay lang din natin yung opisyal na magiging pahayag po dito. And at the same time, yung warrant of arrest din, wala naman daw warrant of arrest na inilabas. Wala rin sa website nila, pati sa Interpol, wala rin. Kasi kung bibisitahin mo yung mismong Interpol na website, pwede mo makita doon sino yung mga subject ng mga red notice nila. Pati rin sa ICC, makikita mo rin doon kung sino po yung mismong mga subject ng kanilang warrant of arrest. Wala din naman tayong nakikita doon ng mga anunsyo, Sir Jay. Ako paulit-ulit kanina, Admar, sinasabi ko yan na unang-una questionable yung warrant of arrest na sinasabi nila at ako'y naniniwala talaga na walang warrant of arrest. Kung ano man yung pinapakita nila dyan, no? Na photocopy, yan sa tingin ko, Japik. Yun nga. Oo po, Sir Jay. Yun, di ba, kanina pa hinahingi ng mga kasama. Mismo, si dating Pangulong Duterte. Saan na? Yung warrant of arrest. Dala-dala nung taga-transnational na yung official, no? Na yung kopya, hard copy. Oo. Opo. Yun nga ang hinahanap. Kasi kanina, di ba, nagbabasa siya via phone. Sabi ko nga, parang kamag-anak ni Sammy Trillanes yung may gumawa. No, parang tinayang na computer, tapos may mga pirma-pirma kunyari na para-pareho pang stroke with questionably na kaagad. Pangalawa, matagal tayong reporter, producer, editor. Pag nag-issue ng warrant of arrest, pag nag-serve ng warrant of arrest, original Yes. ang pinapakita. Totoo. Ako, kapareho ko, nakadanas na ako niyan Na-remember mo nung hinarang ako sa
airport na meron pala akong alias warrant of arrest. Po. Talagang pinakita. Sabi ko, bakit ako nagkaroon ng warrant? Hindi walang preliminary investigation. Anyway, Opo, Sir Jay. Kaya kinisyon. Kaya Opo. na-dismiss lahat ng kaso ko dahil sa questionably yung mga kasong isin sa akin na puro panggigipit. Hindi pa yung mga complainant cannot located doon sa Opo. mga address nila. Sir Jay, maputo lang kita ulit, no? Linawin lang natin. According to Attorney Israelito Torion, ay merong nagrant na yung Temporary Restraining Order o TRO ukol nga dito sa pag-question nga sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, and at the same time... Ulitin mo mabagal, kasi... Ulitin natin, magandang balita yan. Magandang sa buong mundo. Oo, as per Attorney... Ang kahilingan ni President Duterte na temporary restraining order laban sa paghuli sa kanya Yes. o pag-abduct sa kanya, no? O pag-kidnap sa kanya ay pinagbigyan ng kataas-tasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Opo. Opo. Mula kay Attorney Israelito Torion. And at the same time, ulitin lang natin, kung i-check natin sa mga website, no? Sa Interpol, International Police, yung mga red notices nila doon. Kasi pag i-check mo yung red notices nila, nakikita mo yung mga subject, no? Mga individual, mga personalidad. Wala po doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And at the same time, kung i-check mo rin yung website ng International Criminal Court, no, as of March 10, wala din naman din doon ang mismong pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na subject po ng kanilang arrest warrant, Sir Jay. Okay, maganda yan. Paulit-ulitin natin, At paki-post na sa lahat ng pages ng SMNI. Opo. At ibig sabihin lamang nito, Sir Jay, na hindi po pwedeng dalhin. Hindi po pwedeng... Hindi na sa pwedeng isakay ngayon. Opo. Yan ang malinaw. Kasi meron ng TRO Oo. Ayan po, mga kababayan, isang bagong development po itong inilabas na TRO. Lalo dyan sa Philippine Air Force, no? Makinig kayo. Yes. Nagpalabas na po ng temporary restraining order ang kataas-tasang hukuman, the Supreme Court of the Republic of the Philippines, at pinagbigyan yung kahilingan ni former President Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng illegal na paghuli sa kanya, no? Ng mga kinagawa ng CIDJ sa pamumuno ni birthday boy Nicolas Torre Daport. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka,
sa harap